Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ay ang kalagayan ng ating bansa. Normally, corruption pa rin. At ang komunista na kung saan siya yung nagdadala sa Congress. Yun ang naobserbahan ko. Sila yung dictated by the Congress, by the Makabayan Black. Pwede sila muna kayo, nasa tabi ako ng highway. So patuloy tayo. Ang activities ngayon, may balita ako na magkakaroon ng rally sa 11. Anong grupo yun? At ngayong araw na ito, bandang alas 2 ay magkaroon ang United People's Initiative ng isang pagpupulong na invited ang 18 brave soldiers na kung saan ay may kinalaman sa mga delivery of malita. So yung malita na yan, mga kasama, hindi ibig sabihin kasi yung iba pagkaintindi, although mga limited lang naman yung nakakalam na sinasabi na walang laman malita. Hindi ibig sabihin malita ay dinideliver na walang laman. Ang point doon, ilang malita ba ang dinideliver sa isang taong susuhulan. Kung halimbawa 5 malita, ang alam ko yata ang isang laman ng malita ay 16 million. So yung 16 million ay iti-times mo sa 5. Ganun yun ang mensahe noon. Hindi yung sinasabi wala naman laman malita. May laman man yung wala, alangan naman magdadala ka ng malita ng walang laman. Hindi yung ganun ang mensahe. So ngayon mayroong pagpupulong ang United People's Initiative na invited lahat ng mga general at saka mga senior na sundalo. Yung sundalo na tinatawag natin, yung non-commissioned officer, sinasabing enlisted personnel. So mga senior sila rin ay invited. So the objective of that is sinasabi nga ni General Focus, our lead convener and the chairman of UPI, is no hold bars. Ang ibig sabihin, walang limitasyon na tanong. Kung ano ang pagdududa ninyo na gimmick lang, drama lang, sinisira lang si Marcos. So kung talagang may mga duda ang mga military o men in uniform personnel, invited kayo para mawala ang duda sa isip ninyo. Umatin kayo. Now, kung hindi kayo umatin kasi ini-invite ang lahat ng generals at saka hindi naman sinasabi ko lahat, mayroon namang limitasyon. May limit of quota rin, 100 more or less 100 katao ang invited na mga generals at saka senior NCO. So kung may pagdududa kayo, bumisita kayo. Now, kung hindi kayo bumisita ngayong araw, alas 2, huwag kayo magsalita na hindi naman totoo yun. Hindi kayo tunay na Pilipino. Hindi kayo tunay na Pilipino. Hindi kayo tunay sa katotohanan. Hindi kayo tunay na neutral. Kayo ay ang tinatawag doon ay paglalamang sa kapwa or may mga sariling agenda. Kaya nanawagan kami sa UPI na para hindi kayo magduda, tanungin nyo directly ang mga sundalo na naglabas ng katotohanan na naging tao ni Saldico at maaring nagamit rin ni Congressman Romualdez.
Kaya nga yung ibang mga generals sa group chat, in-invite ko sila. Kung talagang totoo tayo na wala tayong kinikilingan dahil yung UPI sa pagkakataon na ito, wala tayong tinatago, wala tayong kinikilingan. Ang kinikilingan lang namin ang katotohanan. Ano? Ang katotohanan. Ang sinasabi natin transparency and accountability. Now, kung hindi kayo umati sa pagkakataon na ito, kayo ay may mga personal agenda kayo. Wala ditong partidong pinag-uusapan. Ang pag-uusapan dito, yung katotohanan. Ano? Yung katotohanan, mga kasama. So, after this, sa 2 to 5 p.m., malalaman nyo kung ano ang magiging resulta doon sa mga tanong ng mga general na mga nagdududa na gawa-gawa lang ni Saldico na mga kwento o gawa-gawa lang ng sinasabi lang 18 brave soldiers. Hindi lang 18 brave soldiers ang lalabas dyan. Marami pang lalabas na sundalo. Marami pang Marines na lalabas. Gusto lang mauna lang muna ito. Sasabihin natin ang katotohanan. Kaya nananawagan tayo sa publiko, alamin ang katotohanan. Huwag tayong nag-iisip ng mali. Now, kung nagdududa nga kayo, pumunta kayo ngayong araw, alas 2. Kayo ay general, kayo ay senior NCO. You are openly invited. Kasi ang gusto namin mangyari, wala kaming pinagtatakpan. Ang gusto lang namin, malaman nyo ang katotohanan. Ang dami ng pagsubok ang pinagdaanan namin. Nagmula ako sa Filipino Guerrilla Forces na kung saan ay muntik nang magtagumpay. Lumalakas, pero ang problema lang, napasukan kami ng paghiwalayin kami ni Captain Dado. Hanggang ngayon, hindi natin alam ang issue. Only Captain Dado can tell us the real truth. Yung sinasabi niya na on social media, hindi yun. Kasi kilala ko si Captain Dado, magkasama kami. Sabi nga ng iba para kaming mag-asawa So, kilala na namin ang bawat isa. Hindi pera, hindi kung ano man, mayroon talagang something behind na si Captain Dado lang ang pwede magsalita niyan. Kaya nanawagan ako kay Captain Dado, Sir, sabihin nyo lang yung katotohanan, huwag nyo dagdagan. Kasi mahirap rin ako kung ako ang magsasalita. Maraming masasagasaan. Marami tayong tatamaan doon sa mga personal natin pag-uusap. Maraming tatamaan sa personal natin pag-uusap. Kaya sana humihiling ako na huwag dating dagdagan ang kwento. Dahil alam ko mayroon sa atin na pinadala ng ating kalaban. Ramdam ko yun. Now, kung hindi totoo yun, alin lang sa atin ang dalawa ang dapat yung pagdudahan. Bahala na kayo. Basta ako consistent yung ginagawa ko, walang pagbabago. Natutulog ako sa kalsada, naamoy ihi dahil ayaw kong iwanan ng kasama ko.
Ganun lang ako. Ganun ang leadership ko. Okay, patuloy tayo mga kasama. Panatag ba kayo sa ating bansa, sa kalagayan natin ngayon? Ako hindi. Dahil ang Marcos administration, sa totoo lang, magalit kayo hindi, ano man. Mula 2022, ang pinag-usapan politika na. Ang pinag-usapan babagsakin ang Duterte. Hindi nila mapabagsak hanggang ngayon eh. Bakit natakot sila kay Duterte? Yun ang tanong doon. Bakit nakapokus kay Duterte na isa lang naman yung kaya niyong ipakulong? Napakulong niya nga sa DAI, di ba? Na hindi ayon sa batas. Kaya niyong baliktarin ang lahat ng sistema sa Pilipinas. Ginagawa na ninyo eh. Sobra pa tayo sa martial law. Tandaan niyo yan, mga kababayan. Natatakot lang tayo marinig natin ang term martial law. Pero kung isa-isahin mo, martial law na tayo, mga kaibigan. Kasi ang pinopokus ng NBI ngayon is yung mga nagsasalita laban sa gobyerno, laban sa administrasyon. Ang sinasabi lang namin, yung mga nakikita naming mali na dapat ituwid. We are not fighting government. We are supporting the government to be good government, to be a better government. Bakit kaming mga nagsasabi ng katotohanan, yun ang mga tinatakot ninyo? Bakit ganun? Bakit ganun ang inyong patakaran sa buhay? Ano? Kung alin yung nagsusubaybay sa ating bansa ay siya pa ang kinakalaban natin. Dapat magpasalamat na tayo eh. Dahil mayroon nagbabantay sa ating kabanang bayan eh. Katulad nito, yung Partido Komunista. Siya nagpapatakbo sa Congress. Kaya nagtataka ako ngayon, bakit mga makakaliwa ngayon ang matigas sa Congress? Pero sa totoo lang mga kaibigan, wala kasi pwedeng bumangga sa mga makabayan black. Alam niyo bakit? Unang-una, mawala ang boto nila. Pangalawa, hindi sila makapasok doon sa mga sinasabi nilang camper area nila. It's either hingan ka na malaking pera or ipapapatay ka nila. Ganon ang komunista. Kaya nga ngayon, walang bumabangga sa Partido Komunista. Party list na yan eh. Nawala lang yung yung bayan ba yan? Bantay Bayan party list na pinangunuhan ni General Palparan. Talagang pinabagsak nila para walang babangga sa kanila. Kasi the only Congress o party list na pwedeng labanan ang makabayan. Sa totoo lang kasi takot ang mga congressman natin, Takot ang mga congressman natin na bumangga. Ngayon, nanawagan nga ang mga congressmen sa sambayan ng Pilipino na sana tingnan nyo ang katotohanan. Ngayon, ang pananakot ng administrasyon ngayon, hindi kayo mabibigyan ng inyong pundo sa distrito. So, yung natakot, sumakay na sa administrasyon. Yung palaban, wala siyang pakialam kung hindi siya mabigyan. Ganon ang may prinsipyo. Kaya nga sabi ko, mahirap pumasok sa politika. Kasi nga, pag hindi ka sumakay, wala kang budget. Pag sumakay ka, marami kang manakaw. Pero nanluloko ka, nanlilinlang ka eh. So mahirap talaga eh. Saan bang gusto mo? Yung maglinlang ka, magpagago ka, pero may punto ka. Kung may prinsipyo ka, hindi na bali yung prinsipyo, wala ka naman budget. So malaki talagang challenge kung saan ka talaga dyan. Kaya sabi ko mga kababayan, tulungan nyo
ang ating bayan. Tulungan natin ang ating mga congressmen. Kayo naman, congressmen, gamitin nyo yung inyong prinsipyo. Kasi kung tatakbo kayo ng serbisyo publiko, kailangan may tapang kayo. Kasi kung wala kayong tapang, tatakutin lang kayo eh. Kaya wag na kayong maglingkod sa bayan kung wala naman kayong mga prinsipyong pinaghahawakan. Kawawa ang bayan natin. We are more than enough na we are behind on the Singapore. Sa Singapore, wala sila lahat noon. Mga 50s, wala sila lahat. Pero ang Pilipinas, mayroong lahat. Nangunguna pa. Ngayon, according to economists, 60 years para mahabol natin ang Singapore. Gaano ka kanyan? So, ibig sabihin, pinanganak ka ngayon, magbilang ka 68, baka patay ka na, hindi pa nakikita yung kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. E katulad natin senior, hindi na natin malaman yung kung gumanda ba ang ating bansa o lalong naging worsen. Kaya tulungan natin bansa. Kaya nga sabi ko, kailangan i-reboot ang system ng gobyerno. No other choice kung hindi i-reboot talaga ang sistema para makahabol-habol man lang tayo sa ekonomiya dito sa Asia. Yun na lang mga kababayan, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagmamahal sa ating bayan.